operation on function, meron tayong f of x tapos g of x. So, 'pag magso-solve tayo, ang ginagawa lang natin ay kunyari ito f of x, kukunin mo lang siya dito. Yan, kakapihin mo lang yan, parang ganyan. Tapos pupunta mo siya dito, ganyan. Tapos ito, g of x, pupunta mo siya dito. Tapos kakapihin mo yung operation. Ganyan lang gagawin natin. Dito muna tayo sa addition or subtraction. Sa addition, pwede nating i-represent na f of x plus g of x. Pwede rin na f plus g tapos may x. 'Pag ganito yung pagkakasulat niya, parang i-distribute mo lang 'tong x. Parang multiplication lang. Kaya siya magiging ganito. Okay, solve natin siya. Kailangan lang natin gawin, substitute lang natin 'to at saka ito. So, f of x muna, 2x minus 3 plus yung g of x naman, 4x plus 6. 'Pag iso-solve natin 'to, ang titignan natin ay yung mga magkakamukha. So, ito may mga may x. Yan muna, 2x plus 4x, 6x. Tapos susunod yung mga mag-isa. So, -3 plus 6. So, huwag niyong kakalimutan yung mga sign nila. Kasi 'pag kinalimutan niyo yan, magkakamali kayo ng sagot. So, -3 plus 6, +3. Yan na yung sagot natin. Oops, pwede pa pala ma-simplify ito. So, 6x plus 3. Anong number na pwede mong i-divide sa 6 at saka 3 para mapa-simplify siya? So, pwedeng 3, di ba? Yan, 3 at saka 3. 3 divided by 6 is 2. 2x plus 1. 3 divided by 3 is 1. Kaya ito ang final answer. Next naman, multiplication. Pwede natin siyang i-represent as f of x multiplied by g of x or f times g tapos may x. Ganyan. So, burahin muna natin para malaki tayo, malaking space natin. Yan. So, isa-substitute lang natin ulit na ganun. So, 2x minus 3, 4x plus 6. So, pag multiplication, ilagay nyo siya sa parenthesis. Kasi ang gagawin mo ay distribution. Ang distribution, ganito lang. Titignan mo muna yung pinakauna sa left, tapos italon mo siya sa dalawa. Depende yan sa kung ilan ang operation natin. For example, 2 plus 3 plus 5 plus 8. Tapos itong buo, i-multiply mo sa 1. Tatalon yan ng maraming beses. Depende sa hati. So, 2x times 4x muna. 2x times 4x. Tapos 2x times positive 6. So, positive 2x times 6. After nyan, ito naman. -3, italon mo doon, tapos talon mo dito. So, -3 times 4x. Tapos ganun din, -3 times 6. Yan. Simplify natin. 4 times 2 is 8. Tapos may x siya na dalawa. X times x is x squared plus 2x times 6. So, walang x yung isa. So, yung constant lang ang pagmumultiply. 6 times 2, 12 na. Tapos may x minus 4 times 3 is 12x. Tapos 6 times 3 is -18. So, pwede pa natin siya masimplify. Positive 12 minus 12. Cancel lang yan or 0 din lang yan. So, 8x squared minus 18. Pwede pa natin masimplify yan. So, punta tayo dito. 8x squared minus 18. Pag gusto nyo pang isimplify lalo, lagi nyo titignan yung una. Yung nasa pinaka-left kung ano yung number na doon. Tapos, i-divide nyo lang yung both na number natin sa 8. Yan. Ganyan. Para matanggal ito. Yan. Kasi pag 8 divided by 8, 1, di ba? Parang 1x yan, pero x na lang natin nilagay. X squared minus 18 over 8. Yan ang simplified form niya. So, division naman tayo. May bago tayong mga function dito para may maipakita akong trick sa inyo. So, f of x divided by g of x. Ganyan lang siya pwede i-represent. I-try natin. 5x plus 10 divided by x squared plus 3x plus 2. Ang una natin gagawin, dito muna tayo mag-focus sa numerator. So, copy natin dito, fx plus 10. Kailangan natin ito ma-simplify para mas madaling isolve yung f of x over gx natin. So, paano ba? Parang yung kanina rin lang. Tignan natin yung una. At yun ang i-divide natin sa buo. So, ito i-divide natin sa 5. Ito rin, i-divide natin sa 5. Pag dinivide mo to sa 5, magiging 1. So, x na lang. Pag dinivide mo yung 10 sa 5, magiging 2. So, yung taas natin ay x plus 2. Kung gusto nyo i-confirm, multiply nyo lang ulit yung 5. Ganyan, no? Boom, boom. 5x, 5, 10. Ayan. So, yung numerator natin ay x plus 2. Next naman, yung baba, denominator, x squared plus
3x plus 2. Pwede natin 'tong i-factor. Tuturuan ko kayo ng trick. Hindi naman trick, madaling paraan para isipin ang factoring. 'Pag ganito ang nakikita niyo, 'pag x squared tapos may number na ganyan, ta's may operation na ganyan, ganito niyo lang isipin. Bale x squared plus a plus b x plus ab. Multiplication 'to, Ito addition. So, bale 'pag nag-add tayo ng dalawang number, dapat ang lalabas ay 3. Anong mga number yon? 0 plus 3, tsaka 1 plus 2. Meron pa ba? 'Di ba wala na? 'Pag in-add natin 'yan, dapat 3 ang lalabas, 'yan, 3. Tapos parehas din siya dito, 'di ba? Ito yung A natin, ito yung B. Ito yung A, ito yung B. Dapat 'pag minultiply natin, ang lalabas diyan ay 2. 0 times 3, 0. 1 times 2 is 2. Ito yung gagamitin natin, 1 at tsaka 2. Para ma-simplify, ang kakalabasan niyan ay x plus, copyin niyo yung 1, ilagay niyo dito. Tapos x plus, copyin niyo yung 2, ilagay niyo dito. So, ang simplified form natin ay x plus 1, x plus 2. Tapos makikita niyo may maka-cancel na kayo. Ayan, tsaka ito. Ang sagot natin ay x plus 1. So, yung cancellation parang nag-divide lang 'yan, x plus 2 divided by x plus 2. Yan ang final answer. Kumokolekta ako ng mga donation via follow, kaya follow ka na lang kung gusto mo pa ng iba pang lesson. Comment ka kung ano pang gusto mong ituro ko. Tapos gagawa natin ng video. At i-share mo rin sana 'to sa mga kaklase mo, lalo na yung mga nahihirapan, para 'pag may natutunan sila, i-share din sa'yo. Kahit 'wag mo na i-like or 'wag ka na mag-follow, basta gawin mo lang 'yun. Ang goal ko lang naman is ayun, para magtulungan kayo mag-aral, para walang naiiwan. Kasi sa sistema ng school natin ngayon, kahit mababa yung score mo, magmo-move on na agad sa next lesson. Hindi 'yun maganda. Sana i-share mo 'to para kung absent man yung isa or hindi niya maintindihan, matutunan niya pa rin. Thank you.